Maria Tisa Manalo, 26, has a promise. Binulabog na ni Atisa Manalo ang mga pageant fans dahil officially nang inappoint siya bilang kinatawan ng Quezon Province para sa Miss Universe Philippines 2024. Kaya ang tanong, excited ka na ba? Or what? Kaya pakinggan natin ang kanyang pasabog na Q&A na sample. Or your biggest asset that you can bring to the Miss Universe stage after everything that you... What do you think is your greatest... What do you think is your greatest strength? Or your biggest asset that... What do you think is your greatest strength? Or your biggest asset that you can bring to the Miss Universe stage after everything that you say you've gone through in your growth in the last 5 years? I'm a hard worker, Ms. Dayan. I will work 101% to get what I want. And if I have a goal, I really try to make it happen. And I think it shows that I come from humble beginnings. My Ninong and my Lola sent me to school, and now I can afford to live a life that I wanted always for myself and for my family. Before anything else, follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Puspusan na talaga ang kanyang training, no? Kaya kung makikita nyo dito, pinapolish pa talaga. At siguro, magkakaroon siya ng bagong identity sa kanyang catwalk. So, abangan na lang natin yan sa susunod na kaganapan sa Miss Universe Philippines 2024. And sa mga nagtatanong kung ano yung experience niya, sumali siya sa New Yogan and then nanalo, tapos sumabak din siya sa Binibining Pilipinas at nakuha niya ang Binibining Pilipinas International Crown. Bale, siya ang kabatch ni Catriona Gray, Michelle Gumabaw, ayan, tapos nung sumabak siya sa Miss International, nakuha niya ang first runner-up. Okay naman yung sagot niya eh, perfect, pulido lahat, pati pasarela niya. Kaya lang kasi, umeksena yung sagot ni Miss Venezuela, kaya siya yung nanalo sa Miss International 2018. Sabi niya kasi, birthday niya, tapos umiyak siya doon sa Q&A, kaya na-touch yung mga judges, kaya siya yung nanalo, kaya first runner-up si Atisa Manalo. Alam niyo ba, way back noong 2020, napabalitang nagpasa ng application si Atisa Manalo for Miss Universe Philippines, yung first edition. So, ang dami talagang na-surprise and ang daming masaya, no? Kasi malakas yung chance niya. However, after how many days na nagpasa siya ng application, naglabas siya ng statement. So, mukhang umatras siya at sabi niya dito, I need to take care of my health and I hope everyone will be understanding of it. I was hoping that I'll be able to join this year, but after considering opinion of everyone important in my life, we decided it will be the best for me not to push through. Believe me that I want to give you the fight you want to see, but honestly, don't think I can manage to physically perform the duties of a candidate as this surely involves physical draining tasks. For now, I am going to work on getting back off my 100% and continue hoping to step on the Miss Universe stage one day. So, yan yung kanyang official statement na nawindang ang lahat. At after 5 years, eto na siya. At kumakatok na sa pintuan nyo na suportahan natin siya and huwag maghasik ng negativity or yung ugaling kanal ngayong papalapit na ang Miss Universe Philippines 2024. So, hindi na nga siya nang bubudol. Totoo na nga. At yung event na yan kanina ay official sashing ceremony. So, I believe either na-invite or talagang marami ang nakatunog sa kanyang pag-announce bilang official representative ng Miss Universe Philippines Quezon Province. So, alam nyo, kung malapit lang talaga ako sa Manila, isa din siguro ako dyan sa mga, alam mo yun, pwedeng nagbigay ng one question sa kanya o kaya isa din sa nag-video kasi halos yung mga participants dyan, mga pageant vloggers, no? So, marami ka talagang mamimiss kapag wala ka sa sentro ng sa National Capital Region. Pero anyhow,
nagpapasalamat pa rin tayo kasi andyan yung mga ibang pageant vloggers na nag-cover. Ngayong kasali na siya sa Miss Universe Philippines, Atisa Manalo should also look forward to Alexi Brooks. Ayan. So, si Alexi ang laging ipinagtatapat kay Atisa Manalo, I should say, sa Miss Universe Philippines. It's because matunog din ang performance ni Alexi Brooks, yung kanyang Q&A, the way she expresses herself, yung kanyang opinion, tapos maganda rin yung kanyang background, yung kanyang advocacy, tapos she is a fresh face, tapos very unique no itong candidate na to na ipinagtatapat kay Atisa Manalo. And aside from that, marami na rin yung kanyang branching fan base. So aside from Atisa's fan base, malakas din yung fan base ni Alexi Brooks. Kaya mukhang head-to-head silang dalawa sa Miss Universe Philippines 2024, no? And I believe sila talaga yung yung malakas na pinagtatapat. Pero kung meron pang sasali na iba pang mga bigatin na pangalan, edi mas maganda. The more, the merrier, no? Kaya very exciting ang this edition ng MUP kasi marami ding mga veteranang mga beauty queen na sumali. So abangan na lang natin kung ano yung magiging eksena sa MUP 2024. Sana nagustuhan nyo itong vlog ko sa announcement ni Atisa Manalo as the official representative ng Quezon Province sa MUP. And more vlogs to come. I believe pati rin yung Binibini Pilipinas, magkakaroon sila ng surprise siguro na mga assignments, no? Or mga parang ganitong events din in the future. So, magkakasabay-sabay na ulit. And pageant season is officially on. Kaya, thank you for watching. And abangan nyo na lang ako sa mga ibang vlogs. So, please follow me and syempre mag-subscribe din kayo sa aking mga social media platforms kasi malaking tulong din ito para sa akin as a content creator. So, sana nagustuhan nyo ulit and always think positive. O, diba? So, that's it guys. Good night at mag-rest na tayo.